Magandang buhay! Kamusta kayo mga bata? Tara, samahan ninyo akong pag-aralan at talakayin ang unang linggo ng aralin sa Aralin Panlipunan ng Unang Baitang. Quarter 1, Week 1. Sino ako? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maipakilala at maibibigay mo ang sariling impormasyon para sa pagpapakilala tulad ng pangalan, magulang, kaarawan, edad, tirahan, paaralan at iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. Tingnan mo ang larawan. May tatlong bata na nag-uusap. At ang unang batang lalaki ay nagpakilala. Ako si CJ. Ako ay nakatira sa Cainta, Rizal. Sumagot naman ang pangalawang batang lalaki na nakaupo. Ako naman si Job. Ako ay nasa unang baitang. At tumugon naman ang batang babae. Ako si Elena. Ako ay 6 na taong gulang. Kung mapapansin ninyo ang tatlong bata sa larawan, ay nagbigay ng kanilang sariling batayang impormasyon tulad ng pangalan, tirahan, baitang at edad. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit o i-drawing ang masayang mukha sa kahon kung tama ang pahayag at malungkot na mukha kung hindi. Gawin ito sa kwaderno. Una, ang bata pagkasilang ay may pangalan na natataglayin hanggang sa kanyang paglaki. Pangalawa, karamihan sa mga Pilipino ay singkit at itim ang kulay ng mata. Pangatlo, may mga batang nakilala bilang mga Bicolano. Sila ay Pilipino. Pang-apat, maraming bata ang nagsasalita ng Tagalog, Bisaya, Waray at sila'y Pilipino pa rin. At panglima, mahalaga na ang bata pagkasilang ay may kinikilalang magulang at nag-aalaga habang sila ay lumalaki. Pangatlo, unang araw mo sa paaralan. Bawat isa sa inyo ay tinatanong ng guro kung ilang taon na ang bawat isa. Alin sa sumusunod na sagot sa guro ang dapat mong sabihin? A. Ako po ay 6 na taong gulang. B. Ako ay nakatira sa Barangay San Roque. C. Ako po ay nasa unang baitang. At letter D. Ako po ay anak ni na Jose at Marta. Pang-apat, naliligaw ang kaeskwela mong si Myra. Alin sa sumusunod na impormasyon ang unang dapat niyang sabihin upang matulungan siyang makauwi? A. Saan siya nag-aaral? B. Saan siya ipinanganak? C. Saan siya nagsisimba? At letter D. Saan siya nakatira? At panglima, upang higit ka pang matuto, alin sa sumusunod na katangian bilang mag-aaral ang nararapat mong ipakita habang nagtuturo ang guro? A. Pakikinig sa guro. B. Pakikipaglaro habang nagkaklase. C. Nakikipag-usap sa kaklase habang nagtuturo si teacher. Letter D. Pagtahimik at di pagsagot sa tanong ng guro. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Kopyahin at punan ng tamang impormasyon ang bawat patlang. Gawin ito sa kwaderno. Ako ay si blank. Ipinanganak ako noong blank. Ang pangalan ng aking tatay ay blank. At ang aking nanay ay si blank. Ako ay nakatira sa barangay blank. Punan ng tamang impormasyon ang bawat patlang.
Ang bata habang lumalaki ay may mga batayang impormasyon sa sarili at iba pang katangian na kailangan niyang malaman upang magkaroon siya ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Halimbawa nito ang mga sumusunod: pangalan. Pagkasilang ng sanggol, binibigyan sa kanya ng mga magulang ang pangalang dadalhin niya hanggang sa kanyang paglaki. Halimbawa ng pangalan ay Jose Abad Santos. Edad. Ito ay tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang tao at pinagdiriwang tuwing sasapit ang araw ng kanyang kapanganakan. Halimbawa, si Marife ay 6 na taong gulang na noong ika-3 ng Mayo. Magulang. Mahalaga na ang bata sa kanyang pagsilang ay may kinikilalang magulang at nag-aaruga habang siya ay lumalaki. Halimbawa, ang aking magulang ay sina Jose at Ana Alpe. Tirahan. Ang tirahan ay isang lugar kung saan dito nagkakasama-sama ang miyembro ng pamilya. Halimbawa, si Benny ay nakatira sa Barangay San Antonio, lungsod ng Binyan. Paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan tinuturuan ang mag-aaral upang magkaroon ng kaalaman. Bukod sa mga ito ay may ilan pang mga pagkakakilanlan at katangiang taglay ang mga Pilipino. Kulay ng balat. Ang kulay ng balat ay isa ring pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Karaniwan, ang kulay ng balat ng mga Pilipino ay kayumanggi. Kulay ng buhok. Karaniwang kulay at hugis ng buhok ng mga Pilipino ay itim at tuwid, subalit may ilan na kulot at maiksi din ang buhok. Ang mata at hugis ng ilong. Karamihan sa mga Pilipino ay singkit at itim ang kulay ng mata. Ang ilong naman ay di matangos, subalit may ilan na matangos din ang ilong. Dumako tayo dito sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Lagyan ng check ang kahon kung ang pahayag ay nagsasabi ng pagkilala sa sarili at X kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, kung ang mga magulang mo ay Pilipino, ikaw ay Pilipino rin. Pangalawa, ang kulay ng balat ay isa ring pagkakakilanlan sa sarili. Pangatlo, ang pagiging Tagalog, Bicolano o Ilocano ay maituturing na pagka-Pilipino. Pang-apat, ang pagkakaroon ng pangalan ay mahalaga sa isang bata. At panglima, ang pangalan ng kanyang magulang ay dapat. Dito naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Kopyahin ang gawain sa kwaderno. Tingnan ang iyong sarili sa loob ng kahon. Babae o lalaki. Isulat ang iyong buong pangalan sa tabi ng larawan. Kung ikaw ay babae, isusulat mo ang iyong pangalan dito sa tabi ng babae. Kung ikaw naman ay lalaki, isusulat mo ang iyong pangalan dito sa tabi ng lalaki. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin at unawain. Isulat sa iyong kwaderno ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at mali kung ang pahayag ay mali. Una, ang bata, simula sa kanyang pagsilang, ay binibigyan ng pangalan ng kanyang mga magulang. Pangalawa, ang kulay ng iyong balat, buhok, o mata ay mga katangian ng pagkakakilanlan mo bilang Pilipino. Pangatlo, mahalaga na habang lumalaki ka ay alam mo ang mga batayang impormasyon ng pagkakakilanlan sa sarili. Pang-apat, ang pagiging Bicolano, Waray o Tagalog ay isang katangian ng pagkakakilanlan sa sarili bilang isang Pilipino. At panglima, ang tirahan, paaralan at edad ay ilan lamang sa mga batayang impormasyon na kailangan mong alamin. Tandaan, mahalagang maibigay mo ang sariling batayang impormasyon mo upang magkaroon ka ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang huling gawain, ang gawain sa pagkatuto bilang 6.
Sa iyong barangay, napakalaki ng itinayong silid-aralan sa tabi ng pamilihan o palengke. Ano ang gagawin mo kung ang mga nasabing gusali ay walang marker o signage? Isulat ito sa iyong sagutang papel. Mahusay mga bata! Ngayon ay natutunan na ninyo na ang bata habang lumalaki ay may batayang impormasyon sa sarili at iba pang katangian na kailangan niyang malaman upang magkaroon siya ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Naway may natutunan kayo sa aralin natin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalilimutang i-like, share at subscribe ang ating YouTube channel. Pakihit na rin ang notification bell upang maging updated ka sa susunod nating aralin. Hanggang sa muli, paalam!